po ng marami, pinagkakatiwala namin ang gawain ito. Pinagkakatiwala po namin ang lahat-lahat. Buksan mo ang aming puso at isipan sa pangalan ng Panginoong Kristo. Amen and amen. Hallelujah. Praise God. Sa oras to, palakpakan po natin ang ating Diyos na buhay. Hallelujah. Ito, huwag niyo kakalimutan ito, mga kapatid. Nasabi nga natin, ang Diyos ay tapat sa atin. Handa siyang ingatan tayo. No? But we need to ask. We need to submit. Hello? So, huwag niyo po kakalimutan, hindi nalalayo ang Diyos sa atin. Hindi nalalayo ang Panginoon sa atin. Tayo ang lumalayo. Tayo ang tumatalikod. Tayo nakalilimot. Kaya mga kapatid, hallelujah, sa pag-aaral natin no, isipin mo, day 145, simulan natin ang daily devotion, 145 days of non-stop hearing, listening the Word of God. Kaya kapatid, kung 145 na, araw-araw kang nasa harap ng Panginoon through His Word, I tell you, brothers and sisters, that God speaks. No? When we pray, we speak. But when we read and meditate the Word of God, the Lord speaks to us. Huwag niyo kakalimutan, sabi nga ni Joshua, sino ba si Joshua? Sabi ng Joshua, chapter 1, verse 8, this book of the law shall not depart from your mouth, but you shall meditate on it day and night, so that you may be careful to do according to all that is written in it. At ito ang magandang bunga nito. For then you will make your way prosperous, and then you will have good success. Marami naghahangad na maging milyonaryo, marami naghahangad yung yumaman, pero ang tunay na sekreto ay ang Panginoon. Amen? At sabi nga natin, bakit naging matatag si Job sa mga pagsubok? Bakit hindi siya bumaksak? Simple lang. Sabi ng Job 23:12, sabi ni Job, I have not departed from the commandments of his lips. I have treasured the words of his mouth more than my portion of food. So ganyan po ang pagpapahalaga ni Job. Ngayon sa Job chapter 13, tatlong bagay ang binibigyan natin dito. Number 1, hallelujah, he wants to speak with sabi nga natin, he wants to speak with the Lord. Gusto niyang dalhin ang kanyang usapin sa Panginoon, sapagkat lumalabas ang mga tao na pumunta sa kanya para i-comfort siya, i-support siya, ay walang maganda o walang katotohanan na ibahagi sa kanya. Instead, diniin lang nila si Job sa kasalanan na alam nating hindi niya ginawa. Tuloy natin, sabi dito, ang anumang sabihin mo, pawang narinig ko na rin yan. Ang alam mo'y alam ko na, di kahihigit sa akin. Kausap ko'y hindi ikaw, kundi ang Diyos sa kalangitan. Sa Kanya ko idudulog itong aking kalagayan. Tama po yun, mga kapatid. Do not expect people to give you the answer. Do not expect people to provide you everything you need. Pero isang bagay lang, sinasabi ko sa iyo, sa gitna ng pagsubok, sa gitna ng pandemya, ng krisis sa buhay, sa Diyos mo idulog ang lahat at umasa ka na ikay katanggap ng kaligtasan. Amen? Sabi dito, ngunit ikay taong mangmang at sinungaling, katulad mo'y manggagamot, walang kayang magpagaling. Ang mabuti pa sana, no? Ikaw ay manahimik upang hindi mahalata na ikaw ay walang isip. So many people speak so many words. So many people speak as if they know everything, as if they are wise. Kaya nga nakakalungkot isipin na karamihan ngayon ay mga judge, mapanghatol. Naintindihan nyo? Na iniisip nila na ang ibang tao ay masama at sila ay hindi. When we share the Word of God, some people will say na hindi naman ako makasalanan, mabait naman ako. But if they only know the truth, that they are far
from our God. Praise God. Sabi nga natin, napakasimple lamang ang kahilingan ni Job sa mga kaibigan niya. Kung siya'y nagkasala, sabihin sa kanya kung ano yon. Ipatunayan sa kanya na siya'y gumawa ng mali. Kaya nga sabi nga, ang lahat na sinabi ng kanyang mga kaibigan ay walang kabuluhan. Though some of their thoughts shows about God. Pero sabi nga, hindi sila naroroon dahil pinadala sila ng Panginoon. Naroroon sila just to tell Job, you did something wrong. Kaya ka nagkakaganyan. Job 13:6, halina't iyong dinggin ang aking sasabihin at ang aking panig ay iyong unawain. Ito ang tanong ni Job, bakit ka ba nagsasabi ng kabulaanan? Makakatulong ba sa Diyos ang iyong kasinungalingan? Nakausap niya yung kaibigan niya. Ikaw ba ang tatayo at sa ipaglalaban? Ikaw ba ang magtatanggol sa kanyang kalagayan? Kung siyasatin ka ng Diyos, ayan ang makikita. Siya ba'y iyong madadayang tulad ng iba? Tiyak na siya'y magagalit pagwiwikaan niya ikaw kahit mo itago pa ang pagkabuhi mo taglay. Grabe, no? Sasakmaling ka ng takot pagkat siya'y makapangyarihan. Sabi niya sinabi ng bilang tugon sa kanyang kaibigan, ito sabi niya, ang mga salita mo'y parang ambo ang katulad, di mo kaya ipagtanggol, iyang iyong binibigta. Ang ikalawa, bahagi, ay ito. Job is emboldened to challenge God. So, lumakas ang loob niya na idulog sa Diyos ang kanyang usapin. Instead na makipagdebate sa kanyang mga kaibigan, nais niyang sa Panginoon ipahayag ang nilalaman ng kanyang puso. Sasabi niya sa 13:13, manahimik ka na lamang at ako ay pakinggan. Kung anumang ibubungay, huwag ka na makialam. Nahanda akong itaya ang aking buhay. So, when he start pleading to the Lord, he knows he will not die because he knows he is right to the Lord. Matuwid siya sa Panginoon, righteous. Hallelujah. Kapatid, the only source of fear ng tao ay yung kasalanan. Kaya tayo nakakadama ng takot ay dahil sa kasalanan ating nagawa. But when we are righteous in the presence of the Lord, no, hindi ito nagbibigay sa atin ng pride. But this only shows that we are with our God. Kasama natin ang Diyos. Sabi dito, hindi ako natatakot kung ako man ay patayin. Mahiharap lamang sa Kanya, sa Panginoon, itong aking usapin. Kaya sa lahat ng sitwasyon, mga kapatid, sa Diyos mo ilapit. At makakatanggap ka ng katarungan. Sa ganitong gagawin ko, maliligtas akong tikis. Bakit? Pagkat walang masasamang sa Diyos, ay makalapit. Nakita niyo po, hindi po yan pride. Yan po ang bunga ng pagiging matuwid. Dinggin mong mabuti itong aking sasabihin, itong aking ibabadya, ay iyong ulinigin. These are the questions ni Job. Number 1, sabi nga dito, malakas sa loob ko, ilalahad ang katwiran pagkat natitiyak kong wala akong kasalanan. Ito, O Diyos, lalapit ka ba para ako'y usigid? Kung gayan, handa ako manahimik at malibig. Ito na mga tanong na gustong maliwanagan ni Job sa harapan ng Diyos. May dalawang kailangan na aking ikabubuti. Kung papayagan mo'y di na ako magkukubli. Unang-una, itigil mo na ang pagpaparusa sa akin, O Diyos, at huwag mo akong patayin sa takot. Hallelujah. Magsalita ka, Panginoon, at aking sasagutin, o kaya'y sagutin mo ang aking sasabihin. Gaano ba karami ang aking pagsuway? Ano ba ang aking nagawang kasalanan? Bakit ako'y tinalikdan at ayaw mong harapin? Ako ba ay kaaway na iyong tinuturing? Alam niyo, minsan sabi nga natin, gusto mangusap ni Lord, pero paano siya mangungusap kung maingay tayo? Paano natin malalaman ang kanyang kalooban if we do not pay attention
to His word and His instruction. Tandaan niyo po yan. Para akong dahong tuyo, huwag mo na akong takutin. Ang kawangis ko'y ipang tinatangay ng hangin. Kay bigat ng iyong hatol na sa akin iginawad, ang sala ko noong batay, ibinilang mo pang lahat. Itong aking mga paay nilagyan pa ng pabigat, bawat kilos tinitingnan, sinusuri, pati bakas. Ang nangyari para akong kahoy na nabubulok, parang damit na nasisira, unti-unting na uubos. So mga kapatid, na sa pagkakataong ito, narinig po natin ang katanungan ni Job. Nasabi ito ni Job out of ignorance. Because even though he is a believer, hindi niya pakilala ang ating Diyos, ang ating Panginoon. Kaya nga pag may pagsubok na dumarating sa buhay ng tao, that is the only time we know kung sino, nalalaman natin kung sino ang kasama natin at kung sino ang may kapangyarihan para iligtas tayo at kung sino ang mabuting Diyos na nagnanais na tayo ay iligtas. Kaya kapatid, nawalan ka man ng integrity sa mundong ito, sa Diyos, katotohanan lamang at puno ng pag-ibig at pag-unawa ang ating makakamtan. The Lord did not come here to condemn us. Hindi siya naparito para tayo ay idiin sa kasalanan. Naparito siya upang tayo ay iligtas. Mga kapatid, hallelujah, if Job did committed sin, he will be destroyed. But this is the way of God to preserve His people, to preserve the righteousness of His children. No? By learning and knowing about God. Minsan kasi pag wala tayong pagsubok, para mag-feeling natin, alam na natin. Some people are now not reading the Bible because they know too much according to them. Marami nga silang alam, marami nga silang naiintindihan, pero hindi naman nila naisa sa buhay. So brothers and sisters, today, never doubt God. Never doubt His plan. No? Huwag niyong pagdudahan ang pamamaraan ng Diyos. Pawang kabutihan lamang ang nais ng Panginoon sa atin. The reason why everyone have a copy of the Bible. Ang dahilan natin para ang bawat isa, sabi nga sa ibang religion, they do not allow the Bible to be read o mabasa ng kanilang mga miyembro. Only the ministers or teachers are allowed to open the Bible. But I tell you, sa ating gawain, the Word of God is God's love letter to each and every one of you. Nandoon ang pag-ibig ng Diyos at naniniwala ako hindi niya itatago ang kanyang pag-ibig. That's why the words of God is available to each and every one of us. Today, there is hope. Today, there is justice. Today, we have God. And God is more than enough of all the things we needed. Kaya kung kailangan mo ng katarungan, you already receive it through Jesus Christ. And if you want God to be your protector, so be it. Gawin mo yan, kapatid, at hindi ka mapapahamak. Pagkatiwala mo sa Kanya ang lahat-lahat ng bagay. Hallelujah. Idulog mo sa Kanya. People have limitation. Sabi nga natin, though may mga counselors, tagapayo, still sa Diyos mo ilagak lahat. Sapagkat ang Panginoon na nakakaalam ng tunay mong kalalagayan sa Kanyang harapan. Purihin ang Panginoon sapagkat meron tayo Kanyang salita. Purihin ang Diyos sapagkat tunay nga sa araw na to, ang mga salita niya ay sapat para gabayan tayo sa araw na ito, sa buong araw na ito at sa darating na mga araw. Purihin ng Panginoon, pasalamatan natin siya sa lahat ng Kanyang ginagawa sa ating buhay. Praise God.
Ama, pinagkakatiwala ko po sa iyo, O Diyos, sa mga kapatiran namin, ang mga anak mo, Lord. Even, Panginoon, hallelujah, ikaw po ang kumilos, Panginoon, sa Di Mapasok Family. I pray, Lord, palakasin mo ang kanilang loob, patatagin mo po sila at ang mga katotohanan na narinig nila ang kanilang panghawakan. Lord, in the mighty name of Jesus, cover them with your precious blood and do not allow injustice to happen in their lives. We pray for your will. We pray, O God, for your deliverance, for your salvation. And I pray, Lord, kung paano niligtas mo sila Jehoshaphat, kung paano niligtas mo ang mga taong nagtiwala sa iyo. Yun din ang gagawin mo sa pamilyang ito, Lord. In the name of Jesus Christ. Salamat po ng marami, pinupuri at sinasamba ka namin, dinadakila ka namin sa iyong katapatan, sa iyong kabutihang loob, Ama. Sa dakilang pangalan ng Panginoong Jesucristo, hallelujah, ang lahat ng mga anak ng Diyos ay magsabi ng Amen and Amen. Hallelujah. Palakpakan natin ang Panginoon. Nasamba ang Panginoon, kasama natin ang Diyos palagi. Huwag natin kalilimutan. Hallelujah. Sa Diyos tayo tumawag and expect that God will truly answer us. Hallelujah. Kaya mga kapatid, magandang umaga po sa inyo na nakatunghay ngayon. Hallelujah. Sa kabutihan at biyaya ng Panginoon, lagi tayong humawak sa kanyang mga pangako at hindi niya to hayaan na di mangyari. Amen? So sa oras na to, let's claim God's protection. I claim God's protection today. I claim God's justice today. No, ang kininyo, ang pag-iingat ng Diyos, ang kininyo na tanging katwiran lamang, ang matuwid lamang ang mangyayari sa ating buhay because we have our protector, our redeemer, mga kapatid. Sabi nga ng banal na kasulatan sa Romans chapter 8, there is therefore now no condemnation to those who believe in the Lord, for those who accepted the Lord, for those who are in the Lord. Wala nang kaparusahan. Hallelujah. Sa pangalan ng Panginoon Jesucristo, sa araw na ito, may katarungan. Sa araw na to, may pag-asa. Sa araw na to, ay merong victory. Come on, claim. I-post nyo sa inyong comment section, sa ating comment section, ang tagumpay. Ang kininyo, kung may sakit kayo, ang kininyo, ang inyong kagalingan. Kung naghanap ka ng trabaho, Lord, ibibigay mo sa akin sa tamang panahon. Kung ikaw ay may sakit, kung ikaw ay may pangangailangan pinansyal, Lord, you will provide. You are my provider. I will receive my justice today. Matatanggap ko ang katarungan na galing sa iyo at tunay nga matatanggap ko ang tagumpay ngayon na binigay na ng Panginoon, sinelyuhan ng Panginoon 2,000 years ago at the cross. We have our victory because of Christ's sacrifice. We have our justice because of Christ's love for us. Amen? So sa oras to, i-claim niyo po. Come on, i-claim niyo po. Sapagkat pag hindi mo yan na-i-claim, it only means one thing. Hindi mo alam o hindi mo nararamdaman ang Panginoon. Do not rely on your feelings, but rely on the truth.